Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay pinadala ng isang subscriber na taga Marawi. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay may mga kakaibang pangyayari pa rin nararanasan ng ilang residente sa mga lugar na naapektuhan ng digmaan. Ito ang PLTV Kwentong Kababalaghan. Hindi ko nababanggitin ang kanyang tunay na pangalan, kaya tatawagan na lamang natin siyang Amina. Noong taong 2024, bumalik si Amina sa kanilang dating lugar upang tingnan ng lupang matagal nang naiiwan ng kanilang pamilya. Marami nang nagbago, may mga bagong gusali, may mga kalsadang inayos. Ngunit mayroon pa ring mga lugar na tila iniwan ng panahon. Ayon kay Amina, hindi niya mapaliwanag ang kakaibang pakiramdam sa tuwing napapadaan siya sa isang abandonadong gusali malapit sa dating sentro ng bakbakan. Parang may nakatingin, parang may nagmamasid, ngunit wala naman siyang nakikitang tao. Isang hapon, kasama niya ang dalawa niyang pinsan na magpasya silang kumuha ng mga larawan sa lugar. Habang abala sila sa pagkuha ng litrato, may narinig silang mahinang boses. Parang may umiiyak. Huminto silang tatlo. Tahimik silang nakinig. Mula sa loob ng sirang gusali ay tila may babaeng umahagulgol. May tao yata sa loob, sabi ng isa niyang pinsan. Ngunit nang silipin nila ang gusali ay wala silang nakitang kahit sino. Madilim, tahimik at walang bakas ng tao. Nagkatinginan silang tatlo. Napagpasyahan nilang umalis na lamang, ngunit habang papalayo sila ay muli nilang narinig ang pag-iyak. Mas malinaw, mas malapit, parang nasa likuran lamang nila. Napalingon sila, wala pa rin tao. Kinagabihan ay ikinuwento nila ito sa kanilang lolo. Tahimik lamang itong nakinig. Pagkatapos ay nagsabi ng mga salitang hindi nila malilimutan. Maraming hindi nakauwi noon, natahimik silang lahat. Maraming pamilya ang hindi na muling nakita ang kanilang mga mahal sa buhay. Marami ang nawala ng tahanan, marami ring buhay ang nawala. Hindi na nagtanong pa si Amina, ngunit nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang posibilidad na baka ang narinig nila ay hindi ordinaryong bagay. Lumipas ang ilang linggo, isang gabi, habang natutulog si Amina, nagising siya dahil sa mahinang katok sa kanilang pinto. 2:00 na madaling araw. Nagulat siya. Sino naman ang bibisita sa ganoong oras? Sumilip ang kanyang ama sa bintana, ngunit wala siyang nakitang tao. Pagbalik nito sa higaan ay muli naman narinig ang katok. Mas malakas na ngayon. Agad nilang binuksan ang ilaw sa labas, ngunit walang tao, walang aso, walang kahit ano. Parang hangin lamang ito na kumakatok. Mula noon ay paulit-ulit na nilang naranasan ang kakaibang pangyayari. May mga yabag sa bubong kahit walang tao. May mga aninong mabilis na dumadaan sa gilid ng bintana, at kung minsan ay may maririnig silang mga bulong na hindi nila maintindihan. Ang pinaka nakakatakot ang nangyari ng isang gabi. Habang nakaupo si Amina sa sala, may narinig siyang mahinang tinig. Parang lalaki, mahina, pagod, at tila malungkot. Napalingon siya sa paligid, walang tao. Ngunit malinaw niyang narinig iyon. Tubig. Muli itong umalingaw-ngaw. Napatayo siya sa takot. Agad niyang tinawag ang kanyang ama. Nang balikan nila ang pinanggalingan ng tunog ay wala silang nakita. Ngunit kapwa nila naramdaman ang kakaibang lamig sa lugar. Kinabukasan ay nagtungo sila sa isang imam upang humingi ng payo at panalangin. Matapos ang ilang panalangin ay unti-unting nawala ang mga kakaibang pangyayari. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Amina ang mga narinig at nakita niya. Ayon sa kanya, hindi niya alam kung mga espiritu nga ba yun o bungal lamang ng mga alaala ng isang lugar na nakaranas ng matinding trahedya. Ngunit sa tuwing dumaraan siya sa mga lumang gusali sa Marawi,
Naalala niya ang mga taong naapektuhan ng digmaan at ang mga kwentong hindi nakakalimutan. At minsan, sa katahimikan ng gabi, pakiramdam niya ay may mga tinig pa rin naghahanap ng kapayapaan. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan.